church doon sa ilang tinatawag ng house o balay. Ang ibang term na ginagamit sa church, tinatawag siyang house or God's people or church of God or congregation. Yun ang kadalasan na makita natin sa Old Testament. Ang church ginagamit doon congregation, the children of Israel or God's people. Pagdating ni John the Baptist, mayroong church na inuumpisahan ni John the Baptist, yung nangaral siya tungkol sa gospel of the kingdom. Yung nag-respond sa kanya ay naging disciples. Pagkatapos si Kristo din, nangaral siya, and then yung 12 apostles, yung nakinig sa kanila, tinatawag na little flock. Bagamat, doon sa libro sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung little flock, wala kang mababasa literally na church. Ginagamit doon, kahit nagbanggit si Kristo doon sa chapter 16 verse 18, church, pero hindi naman referado doon sa mga disciples na nag-respond sa kanilang message. Ang little flock na mayroon siyang 120 na members. Pagkatapos ni Kristo umakyat sa langit, doon palang binanggit yung church, dinagdagan. Sa makatuwid, ang 120 na little flock, nadagdagan sila yung nag-response kay Peter. Doon sa Acts 2, doon idinagdag doon sa church. Doon palang nabanggit na ang little flock pala, yung 120, tinawag silang church. Pero hindi yun ang church na binanggit ni Kristo doon sa Matthew 16:18. Kasi namatay sila physically namatay din. Ang Matthew chapter 16, yung naging member, hindi na sila mamamatay. Katuparan doon sa chapter 20 verse 4 in the book of Revelation, yung nabuhay mag-uli, naging kaparty sila doon sa church na i-establish ni Kristo at ibigay ang key susi doon kay Pedro, kasama yung 12 isang apostol, at maging sila po ang magdadad sa 12 tribes of Israel. Doon ang church, yung katuparan sa Matthew 16:18. Bagamat yun ang versikulo o chapter na ginagamit sa kadalasan ngayon. Nasabi nila, ang church na itayo ni Kristo, yung nag-earthly ministry si Christ dito sa earth. Pero ang ginagamit doon ay modal verb o helping verb, where. That's a future. Ay, ang iba sabi nila doon nag-umpisa sa Upper Rome. Doon sa Jerusalem, after ascension of Christ, yung 120 doon nakatira, doon nag-umpisa. Pero inconsistent pa rin. Bakit? Kasi yung umakyat si Kristo, yung nangaral si Peter, hindi na bumaba si Kristo. Kung si Kristo ang magtayo, paano niya maitayo? Nandoon na sa taas, hindi na siya bumaba at hindi niya inidelegate sa pagtayo doon sa mga apostolos kasi ginamit niya I will. Ngayon, ay yung church na naging multitude doon sa Acts chapter 5, chapter 2, yun ang tinatawag na Jerusalem, church at Jerusalem. Yun ang church na tinatawag Church of God, na sabi ni Pablo doon sa Galatians chapter 1 verse 13 at 15, siya ang naging persecutor, nililitis na yung church. At sinabi niya yung sumulat siya doon sa Corinthians chapter 15 verse 9, inuusig na yung church. Yung nabubuo, nagsimula sa little flock, hanggang nadagdagan sa Acts 2, hanggang nagdagdagan naman sa iba't ibang chapter doon sa Acts,
naging multitude, yun ang Church of God na sinabi ni Pablo, iniusig niya. Ngayon, na-spread yun. Na-scattered yung church. Acts chapter 8, ang church doon sa Jerusalem na scattered. Yung iba pumunta doon sa lugar ng mga Gentiles sa Asia. Ngayon, yung tinawag si Apostol Pablo, ang Diyos po ay gumamit sa kanya bilang kasangkapan na naging master builder. Siya po ang naglagay sa foundation. Under grace dispensation, siya na ang naglagay at ang church na ito, itong mga tao na tumanggap sa mabuting balita or naniniwala sa mabuting balita under grace dispensation, sila po ang naging kaanib sa iglesia na tinatawag na isang katawan. Yun ang nag-i-exist ngayon under grace dispensation. Kahit anong sikta ka, kahit anong sikta sila, kahit anong pangalan na na-registered sa Securities and Exchange Commission, pag naniniwala sila sa gospel doon sa Acts chapter 20 verse 24, 1 Corinthians chapter 15, 1-4, Romans chapter 1 verse 16, naging kabahagi doon sa isang iglesia na itinatayo ni Apostol Pablo. Sa mga katuwid, ang mga mananampalataya ngayon sa iba't ibang bansa, kahit wala silang sikta, kahit hindi sila kasali doon sa mga local church, bagamat naniniwala sa gospel, sila po ay naging kabahagi doon sa isang iglesia na tinatawag na church or body sa pamagitan sa mabuting balita. Pagdating sa rapture o caught-up, maging kasama sila. At ito po ay ipagpatuloy natin yung caught-up na yun ang hindi natin natapos kagabi. A dispensational perspective on the rapture and eschatology events. Ito ang ipagpatuloy natin sa gabing ito. Ito po'y pag-uusapan natin kasi ito po'y naging contradiction sa iba't ibang paniniwala kahit nag-aaral sa Biblia. Bakit? Kasi maraming mga errors or misunderstood understanding kasi ang pag-aaral natin minsan pag hindi natin na-set, nasala, na-diagnose, ito po'y lumihis doon sa tamang pag-aaral sa Biblia. A dispensational perspective on the rapture, an eschatological event. At tungkol naman sa rapture, kailangan natin paano natin i-arrange as a chronological event arrangement ang tungkol sa rapture. Bakit? Kasi ang sa pag-aaral na itong teaching ay masilan. Yun ang dahilan bakit iba't ibang explanation. The doctrine of the rapture, this is referring to quote up, the term rapture, ito po isang terminology na ginagamit sa mga estudyante sa Biblia or theological term. Bagamat hindi mo mababasa word for word, letra for letra, but pag sinasabing rapture, madali siyang maiintindihan sa mga tagapakinig. Ang ibig sabihin, put up, yun ang sa Biblia. The doctrine of the rapture occupied a central place in Christian eschatology, particularly within the framework of dispensational theology. As a pivotal event
foreseen in the scriptures, the rapture represent the consummation of God's current dealing with humanity under the dispensation of grace. Tandaan natin ang salitang caught up o rapture na binanggit ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 and 2 Thessalonians chapter 2. Ito po ang pinagsasabihan ni Apostol Pablo, yung mga believers under grace. Hindi siya nagturo doon sa mga bagay tungkol sa sinasabi ni Jude regarding sa coming. Sinasabi ni Kristo doon sa Matthew chapter 24, Mark chapter 13, at saka sa Acts chapter 1, verse 11 to 15. Ito po'y iba. Kasi ang event o issue, ang urgent, doon sa Matthew chapter 24 at Luke chapter 21, Mark chapter 13, ang urgent doon, referado doon sa mga tao na naghihintay sa pagparito ni Kristo upang maghari dito sa lupa. Yun ang event. Yung tinatanong si Kristo doon sa 11 disciples, Acts chapter 1, ay sinagot ni Kristo kasi nagtatanong sila kailan ibalik, kailan maghari. Chapter 1 verse 6. Start tayo sa verse 5, Acts. Ito ang nakasulat. Yung nagtanong ang 11 disciples, yung naging kasama si Kristo bago siya binuhay maguli, after siya binuhay maguli, naging kasama siya 40 days and 40 nights doon sa 11 disciples. Verse 5. Verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of to Israel? Ito ang tanong sa 11 disciples. Ayong umakyat na si Kristo, galing pumunta sila doon sa Mount of Olive, may nakita yung mga 11 disciples, verse 11. Verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in the white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come like manner as ye have seen him go into heaven. Yung nakita nila si Kristo umakyat sa taas, sabi niyong lalaking naka-white, babalik siya katulad sa inyong nakita. At kung diin sila nakatayo, doon din babalik si Kristo. Tuloy natin sa verse 12. Then returned they into Jerusalem from the mount called Olive, which is from Jerusalem a Sabbath day journey. Yung umakyat pala si Kristo sa taas, tapos siyang nabuhay mag-uli. After 40 days and 40 nights, umakyat siya. Ay doon sila, ang starting point, doon sila nakatayo sa Olive. Sabi yung lalaki, nagsabi doon sa 11 disciple, babalik siya katulad sa inyong nakita. Saan? Dito sa lupa. Galing sa langit, punta dito sa lupa. At ito ang nakita ni Jude. Sabi niya, babalik siya.
kasama yung mga saint, mga banal na tao. Hindi pa ipinanganak si Kristo, alam na yan, nakita na ni Enoch, sabi ni Jude. Ito, basahin natin. Chapter 1, Jude, verse 14. And Enoch, also the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Alam ni Enoch yan. At sinabi ni Kristo doon. At kahit si Zacarias, nagprophesy din siya tungkol sa pagparito ni Kristo. Zacarias chapter 14, Zacarias. Regarding sa pagparito sa ating Panginoon, tungkol sa second coming. Yung first coming of Christ na naging tao siya, ipinanganak ni Mary. That's the first coming. Na naninirahan dito sa lupa. Ganon din, babalik siya ulit, maninirahan dito sa lupa. The center of his city, capital city, doon sa Jerusalem. Ito ang nakasulat sa Zacarias. Verse 4. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem. Magkatukma, magka-coincide doon sa Acts chapter 1, verse 11 to 12. Ngayon, sa Kristo din, sinabi niya yung tungkol sa Great Tribulation. Matthew chapter 24, mayroong Great Tribulation, verse 21. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. Anong mangyari during Great Tribulation? Ito, verse 11. And many false prophets shall rise, shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for witness into all nations, and then shall the end come. Ito po inipirado sa second coming. Tuloy natin. Verse 29. Immediately after the tribulation, and those days shall the Son of Man darken, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of the heavens shall be shaken. 39. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Maliwanag na itong second coming na binanggit dito sa mga sitas na binasa natin, yung second coming, babalik si Kristo dito sa lupa at maninirahan siya sa loob ng 1,000 taon after Great Tribulation. At pagkatapos mayroong pagkabuhay mag-uli. Bubuhayin yung mga tao, lahat ng mga righteous na pinangakuan na maninirahan dito sa lupa, bubuhayin sila sa huling araw. John chapter 6 verse 39. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all
which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise it up at the last day. 44. No man can come to me except the Father which hath sent me. Draw him, and I will raise him up at the last day. Kailan mangyari ang last day? After great tribulation, during the second coming of Christ, at pagkatapos maninirahan siya dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. At ito po'y sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, yung nag-ministry pa si Kristo dito sa lupa. Sinabihan na yung 12 apostles, chapter 14, verse 20, in the book of John. You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. Saan yung come again unto you? Dito sa lupa. And therefore, very clear na itong binanggit sa John, last day, binanggit doon sa Matthew 24 after Great Tribulation, Acts chapter 1 verse 10 to 12, Zechariah chapter 14, Jude chapter 1 verse 14. Ito po ay referado sa second coming of Christ after Great Tribulation. At yun po ang last day, bubuhayin yung mga taong righteous na maninirahan dito sa lupa. Question: ito po ba ang binanggit ni Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 4? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi kahit minsan, simulat sa Paul, hindi nagbanggit si Apostol Pablo na mayroong pagkabuhay mag-uli sa member sa body of Christ during last day. Maliwanag na ang cut-up mangyari hindi sa last day. Wala kang nakikitang isang sitas. At maliwanag na yung bubuhayin doon during cut-up, yung mga taong naniniwala sa gospel, hindi kasali yung mga hindi naniniwala sa gospel under grace na hindi pinangakuan doon sa langit. Yun po ang malaking pagkakamali. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4, sinabi ni Apostol Pablo yung pumunta siya doon, sinulat ang first letter niya doon sa mga taga-Thessalonica. Sino yung taga-Thessalonica ang sinulatan? Mga grace believers, members sa body of Christ. Hindi pinangakuan sa lupa. Members sa body of Christ, naniniwala sila sa gospel at naging kabahagi sa church na isang katawan. Sinabihan ni Apostol Pablo yung mga ligtas doon sa gospel. Verse 13, chapter 4. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, sino yung bubuhayin lang? Yung naniniwala, Christ died and rose again. Yun ang content sa gospel. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 at Romans chapter 10 verse 9. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
dadalhin ng Diyos yung mga naniniwala na si Kristo binuhay maguli, dadalhin ng Diyos kasama si Kristo. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Paano si Kristo dadiretso sa lupa? Si Kristo pala dadalhin kasama yung mga binuhay maguli. Sinong magdala? Ang God. Saan dadalhin? Colossians 1:5 sa heaven. Philippians 3:20 sa heaven. Ephesians chapter 1 verse 3 sa heaven. Ephesians chapter 2 verse 5 verse 6 sa heaven. Maliwanag. Kailan ito mangyari? Doon ba after Great Tribulation? Ang sagot, hindi. Hindi naman nagbanggit si Apostol Pablo ng last day. Kahit minsan hindi mo makikita sa sitas yan. At hindi nagbanggit si Apostol Pablo na mayroong coming of the Son of Man. Kahit isang sitas, hindi makapagbigay ang mga ibang naniniwala doon. Bakit ginamit yung doon sa Matthew, sa Mark, the coming of the Son of Man? Kasi ang second coming of Christ, pinakita niya doon sa first niyang pagparito dito sa lupa. Tinatawag siyang anak ng tao. Ganito din ang mangyari sa second coming, tatawagin siyang babalik ang anak ng tao. Pero si Apostol Pablo hindi nagbanggit, babalik ang anak ng tao. Yun ang pagkakaiba. Mayroong mga arde ngayon, naging doon na, kumampi na, naniniwala after Great Tribulation. Kahit isang sitas, mahirap mo patunayan niya na mayroong the coming of the Son of Man. Sabi ni Pablo doon sa Titus 2:13, looking for the blessed hope, the glorious appearing, the great God and our Savior Jesus Christ, and the Son of Man. Yun mangyari dyan during put-up. Ngayon, magparito ni Kristo, magpaparito ni Kristo during put-up, hanggang alipaap lang siya. Alipaap. Verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Bakit? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sino yun? Kasali ba sila si Enoch, si Noah, si Adam, si Abel, si Abraham? Kasali ba? Sagot, hindi. Kasi hindi nila alam noon na mayroong taong ipapako tapos mabuhay mag-uli upang maligtas. Hindi, wala namang nangaral doon. Kasali ba yung mga prophets and the Old Testament? Hindi. Kasi ang pangako sa kanila dito sa lupa, Abraham Covenant, pangako doon sa mga Israelite, dito sa lupa, bigyan sila ng kaharian. Pangako doon sa little flock, sa kanila ibibigay ang kaharian ng Diyos. Kailan mangyari? After Great Tribulation dito sa lupa. Bubuhayin sila mag-uli the last day. Itong binanggit natin sa 1 Corinthians chapter 4. Ito ba'y mangyari sa last day? Ang sagot, hindi. Hindi nga alam sa mga prophets na mayroong utak na mangyari na ini-explain ni Apostol Pablo dito sa Thessalonians chapter 4. Hindi nabanggit yan sa Old Testament. Okay, kasi ito po'y under sa mystery program. Isinulat ni Pablo
para ma-rebuild, malaman na ito po ang aral under grace dispensation na mayroong pagparito ni Kristo hanggang alipaap at may gathering. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be put up together with them. And saan? Sa Mount of Olives? Hindi. Sa Mount of Zion? Hindi. Shall be put up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Maraming mga ngaral ngayon, lumihis sa katotohanan, lumayo sa katotohanan, kahit anong sigaw-sigaw sa church. Pag hindi tama, mali talaga. Kahit anong sipag mangaral, house to house, pag mali ang gospel na dala-dala, impierno pa rin, pati yung nagtuturo. Then we are alive and remain shall be put up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito ba'y nakita sa mga prophets? Hindi nakita sa mga prophets yan. Pagkatapos mayroong gathering doon sa alipaap, 2 Thessalonians chapter 2, verse 5, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Yung sumulat si Apostol Pablo sa pangalawang sulat niya, sabi niya, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Anong binanggit niya doon yung pumunta sa Thessalonica? Yung naka-record doon sa first letter, chapter 4, verse 16. At ito po'y inulit ni Pablo sa chapter 2, verse 1, 2 Thessalonians. Now we visit you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Saan tayo mag-gather? Sa Olive? Hindi. At lalo nang hindi doon sa Zion. Dito mag-gather sa alipaap. Pagkatapos, yung gathering, dadalhin tayo doon sa taas. Balik tayo sa chapter 4, verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Dalhin tayo saan? Sa langit. Sinong kasama? Si Kristo. Mali yung sinasabi ng iba na mayroong gathering sa alipaap pagkatapos diretso tayo doon sa langit, si Kristo diretso dito sa lupa. Napakalaking kamalian yan. Lalong tumatagal nag-aaral sa Biblia, lalong lumayo sa katotohanan. Ano bang klaseng teaching yan? Mag-gather tayo sa alipaap, pagkatapos ng gathering, dadalhin tayo doon sa Diyos sa langit, si Kristo diretso sa lupa. Gagawa ng teaching lalayo sa Biblia, bakit hindi ayaw natin sundan kung anong sinabi ng Biblia? Para hindi tayo lumayo. Ngayon, dadalhin tayo sa taas. May isang teaching naman, binasa ko doon sa 26 Doctrine. Sabi nila, mangyayari yan, angkot up, tapos babakasyon tayo doon sa alipaap sa loob ng 1,000 taon. Binasa ko kaganina, yung isang doctrinal, 26 yun eh, kasali yung mga pagkain, bawal, 28. Na ang teaching doon regarding sa cut-up, mangyari ang cut-up, lahat ng mga believers, dadalhin tayo sa alipaap, tapos doon tayo
magbakasyon sa loob ng 1,000 taon. Nako, mas lalo nang lumayo. Tapos, habang nagbakasyon tayo doon sa taas, sa loob ng 1,000 taon, ang lupa empty. Alam nyo, anong ginamit ng sitas? Ito, Jeremiah chapter 4. Kasi ang mga tao ngayon, pag ano yung doctrinal statement, during registered yung sikta, yung mga followers, kahit mali, palo na palo, sunod na sunod kahit mali. Dapat yung mga member, sana, kung yung doctrinal statement na mayroong nasilip, na mayroong pagkakaiba o inconsistent, yung mga member, palitan naman. Kasi yun na ang nakalagay sa doctrinal statement, ayaw na baguhin kahit mali. Ito, Jeremiah chapter 4. Umpisahan ko sa verse 23. Huwag ko na lang basahin lahat kasi mas lalo tayong matagalan. I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. Ang explanation doon sa isang teaching, doctrine, lahat tayong mga righteous o mga saint, yung mga ligtas, dadalhin tayo sa taas, sabi yung binasa ko. Pagkatapos, babakasyon tayo doon sa langit sa alipahap sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, si Satanas din kukulungin siya. Pero hindi ibig sabihin na ililagay siya doon sa kalaliman. Yung bottomless pit doon, that's a symbolical according to them. Ang ibig sabihin, si Satanas lang dito sa lupa. Wala siyang kasama. Ang lupa, void, without form. Itong binasa natin sa verse 23, Jeremiah chapter 4. I beheld the earth, and lo, it was without form. Kasi wala ng tao. Si Satanas na lang mag-isa. And void. And the heavens, and they had no light. Madilim. Habang nagbakasyon tayo doon sa langit, sa alipahap, sa loob ng 1,000 taon, si Satanas nakakulong dito sa lupa, sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin yung binanggit doon sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3, yung ihagis si Satanas doon sa bottomless pit, hindi yan literal according to them. Ang ibig sabihin, mag-isa lang si Kristo, si Satanas dito sa lupa. Ang lupa, walang form, without form, void. Siya lang mag-isa. Habang nakabakasyon tayo doon sa langit, sa loob ng 1,000 taon. Ayun ang teaching. Bakit nabanggit ko ito? Kasi kasali ito sa raksyon na teaching, yung paniniwala sa iba. Ang tanong, totoo ba ito? Bigyan natin ng problem. Ito ang problem. Isaiah 60 Sundan lang ninyo, Isaiah 65. During 1,000 years, habang naghari si Kristo sa loob ng 1,000 taon, ito ang ginagawa ng tao. Kasi mayroong mga physical na hindi nakaranas ng physical death, makapasok sila doon, makasama si kang Kristo sa loob ng 1,000 taon, at ito ang pamumuhay nila. 65. Verse 16. That he who blessed him in the earth shall bless himself in the God of truth.
And he that sweareth, and the earth shall swear by the God of the truth, because the former troubles are forgotten, and because they are hid from my eyes. Verse 18. But be glad and rejoice forever that which I create, for behold, I create Jerusalem rejoicing, here a people joy. Verse 21. And they shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyard and eat the fruit of them. Ito ang tanong. Kung totoo, granting without admitting, na during cut-up, dadalhin tayo sa alipaap, doon ang bakasyon sa 1,000 taon. Si Satanas dito sa lupa, sa loob ng 1,000 taon, walang kasama. Kung doon tayo sa langit magbakasyon, ay sabi ng verse 20, verse 21, and they shall build houses. Tayo po ba'y magtayo pa ng bahay doon sa heaven? Diyan sa alipaap? Sabi ng verse, and they shall build houses. Yung mga taong nakapasok doon sa 1,000 taon, kasama ni Kristo, magtayo sila ng bahay. Ang ibig sabihin, doon sa alipaap yung mga tao magtayo pa ng mga bahay. And inhabit them, and they shall plant vineyard, magtanim. Ang ibig sabihin sa 1,000 taon, magtanim tayo doon sa langit, dyan sa alipaap. Mga kapatid, ito po ay very inconsistent na doktrina. At alam mo, ito po ay malaki-laki na grupo. Hindi naman lang nila nabasa ang bersikulong ito. Dagdagan ko ha. Dagdagan ko. Backward tayo. Verse 20. Then shall be no more things, an infant of days, nor an old man that hath not fair his day. For the child shall die 100 years old. Pag ang isang bata nakagawa siya ng kamalian, mamamatay siya. E doon sa alipaap, saan ililibing yung namatay? The inconsistent. Ulitin ko po. Maraming paniniwala, malaki ang pagkakamali regarding sa rapture. Isaiah chapter 11. Tingnan natin, verse 8. Isaiah chapter 11, verse 8. And the sucking child was play in the hole of the ass. Ang bata makipaglaro doon sa isang ahas. And the weaned child shall put his hands on the cock thrice. Ang isang bata na bago pa lang naging wen sa amin nilutas, ang kamay niya ipasok doon sa bibig ng ahas. Question. Dito ba doon ba sa langit, diyan sa alipaap, may ahas? Ang sagot, wala. And therefore, ang paniniwalang ito napakalayo sa katotohanan. Bagamat, marami pa rin ang naniniwala sumusunod. Kung totoo na during cut-up, mayroong bakasyon o vacation diyan sa alipaap sa loob ng 1,000 taon, yung mga pisikal, sa totoo lang, magsisiar pa yun.
Saan sila mag-CR? Sa alipaap. Magtatayo ng bahay. Saan sila magtayo? Ang mga batang maliit maglaro doon sa ahas. Saan nakatira ang ahas? Sa alipaap. Ang layo iyong teaching. Bagamat sabi ko, marami pa rin ang naniniwala. Kasi kung ano yung doctor statement, kahit nasilip na mali, sumusunod pa rin. Balikan natin. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Anong time natin? 3. Revelation chapter 20. Verse 1. And I saw an angel come down from heaven, having the key of bottomless pit, and great chain is his hand, in his hand. And he laid hold on the dragon, an old serpent, which is the devil and Satan, and bound him in 1,000 years. Ito ang sita, sabi nila, hindi totoo bottomless pit yun. Ang ibig sabihin sa lupa lang, pero walang kasama ang Satanas. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and put a sail upon him, that he should save the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled. And after that he must be lost a little season. 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ito, sabi nila, dito ito mangyari doon sa langit kasi i-rapture doon bakasyon doon sa alipaap sa loob ng 1,000 taon. 5. But the race of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection such. The second death hath no power, but they shall be praised of God and Christ, and of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. 7. And when expired, shall be lost out of his prison. Pakawala na si Satanas after 1,000 years. Sabi nila, yung pagkakulong ni Satanas dito lang sa lupa, ang lupa walang laman, buwid, kasi ang mga tao ni-rapture doon sa alipaap, doon nagbakasyon sa loob ng 1,000 taon. After 1,000 years, ito nang ginawa ni Satanas, and shall go. 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be lost out of his prison, and shall go out to deceive the nations. Question. Itong mga nation, saan ito nakatira? Sa langit o dito sa lupa? Kasi nagbakasyon doon sa langit 1,000 taon. Dito sa lupa, buwid, walang tao. Saan galing itong nation? And shall go out to deceive the nations which are in the 4th quarter of the earth. Saan galing ang tao na naging nation dito sa lupa? Kung ang tao girapture, tapos doon sa alipaap nagbakasyon sa loob ng 1,000 taon. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Maliwanag na itong nation, yung mga tao dito sa lupa, lumilitaw na ang paghahari sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa mangyari, at ito po'y mangyari after Great Tribulation. Hindi siya akma or suited
doon sa 1 Thessalonians chapter 4. First Thessalonians chapter 4, magkakaiba doon sa Mateo yung sinabi ko kaganina. Ngayon, mayroon ding naniniwala na ang rapture mangyari during or after first 3.5 years. Mayroong naniniwala. Ano po ba yung batayan nila? Ito. Chapter 11 sa Revelation, chapter 11, babasahin ko. Revelation chapter 11, umpisa tayo sa verse 1. And there was given me a red light and to a rod. And the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple live out, and measure it not, for it is given into the Gentiles. And the holy city shall they trade underfoot 40 and 2 months. Okay? Pagkatapos sa grace dispensation, tapos na ang grace dispensation, pero wala pang rapture mangyari. Walang put up na mangyari. Tapos na ang grace dispensation. Ibalik na ang programa sa mga Hudyo, yung binanggit ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 11 verse 26. Ibalik na pagkatapos sa mystery program o grace dispensation, wala pang rapture mangyari. Ituloy muna ang programa sa Israel, yung 7 years na iwan remaining time according to Daniel chapter 9 verse 27. Ituloy, yung 1 week, 7 years. Ngayon, mag-start kaagad itong binanggit sa chapter 11 sa Revelation. But the court which is without the temple live not, and measure not, for it is given into the Gentiles. Yun na ang continuation sa 1 week or 7 years. And holy city shall they trade under foot 40 and 2 months. 40 and 2 months, 1,260 days equivalent, 3.5 years. Ngayon, and I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,200 and 3 days cloth in sackcloth. Ang 40 and 2 months pala, ito po'y 1,260 days. These are the 2 or 3 and 2 candlesticks stand before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of the mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over water to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. And
their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified, and they of the people, and kindred and tongues and nations shall see their bodies, ladies and hap, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts someone to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. And after 3 days and half, thy spirit of life from God entered unto them, and they stood upon their faith, and a great fear fell upon them which saw them. Verse 12. Ito ang verse na gamit. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Ito po ang sitas na ginagamit sa mga mid-trip. Na mayroong rapture mangyari doon sa middle, sa gitna ng 7 taon, after 1,260 days or 40 and 2 months, doon mangyari ang cut-up, yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Ulitin ko po, ito ang ginagamit sa mga mid-trib na sabi nila, mangyari ang cut-up or rapture doon sa gitna sa 7 years between sa 7 taon. Dagdagan natin. Romans chapter 5. Romans chapter 5. Verse 9. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Yan. Ito ang pinaka-favorite na verse doon sa mga mid-trib. Ang God's wrath, ang first 3.5 years, wala pang God's wrath din, sabi nila. Ang God's wrath, doon na siya ibuhos ng Diyos, mangyayari after first 3.5 years. Pagkatapos sa 1,260 days, mayroong cut-up na mangyari at lahat ng mga grace believers kukunin ng Diyos, dadalhin sa alipap, dadalhin doon sa langit, at pagkatapos ibubuhos yung God's wrath 3 taon at kalahati. Lumilitaw na ito palang rapture or cut-up mangyari doon sa gitna, hindi pre-trib, ang tawag doon mid-trib, mid-tribulation. Dagdagan pa natin sa 1 Thessalonians chapter 5. Ganon din, verse 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God hath not appointed us
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ito ang sitas na ginagamit sa karamihan na sure. He raised from the dead, even Jesus which delivered us from the wrath to come. Mayroong pre-tribulation. Ang ibig sabihin, mangyari ang rapture before 7 years or Great Tribulation. Pangalawa, mayroong paniniwala na mangyari ang rapture na binanggit ni Apostol Pablo or put up sa 1 Thessalonians. Chapter 4, doon sa middle. At mayroong paniniwala na mangyari ang put up after Great Tribulation. Ngayon, examinin natin bakit ulit dito sa thesis. The dispensation model recognize that the God has administered His will through distinct period or dispensation, and human history is characterized by unique responsibilities and divine expectation. The current dispensation, known as the dispensation of grace, was revealed through Paul. For us a mystery hidden from ages past. Ephesians 3 verse 1 to 6. During this period, salvation is offered freely to all the grace through faith in Christ Jesus, apart from the work of the law. Central to this dispensation is the formation of the body of Christ, a spiritual organism composed of all believers who have placed their trust in the gospel of grace. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. According to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, King James Version, the rapture occurs when the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with a trump of God, and the dead of Christ shall rise first. Then we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. These remarkable events signal the end of the grace dispensation and serve as the divine removal of the body of Christ prior to a commencement of God's prophetic dealing with Israel. Unlike the second coming, which is visible, the judgment oriented, the rapture is private event for the church and occurred before the 7 years tribulation. To properly situate the rapture within the biblical timeline is essential to examine the principle of dispensational division. The Apostle Paul consistently made distinction between God's plan for Israel and His plan for the church. Romans chapter 11 verse 25. He speaks of a partial blindness upon Israel until the fullness of the Gentiles become in. This fullness concludes with the rapture. Up
which eventual restitution of the nation before the rapture transpired. The Apostle Paul mentions two significant precursor and 2 Thessalonians chapter 2 verse 2 to 4, let no man deceive you by the means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that the man of sin be rebelled, the son of perdition, who opposite exalted himself above all his called God. The first is the falling away, often interpreted as a widespread apostasy within the professing church. The second, and the unveiling of the Son of Man, the man of sin, a figure commonly identified with the Antichrist. This marker serve as a precursor to the tribulation, indicating the nearness of the rapture. Following the rapture, the 7 years tribulation period begin. This time, the judgment is divided into two half of 3.5 years. Each are described in the book of Revelation, anticipated in Daniel 17th week, Daniel chapter 9, 24-7. The first half period features two divinely empowered witnesses, Revelation 11-3. Chapter 11 verse 3 to 6, while the second half mark the emerges of the beast, the false prophet, and the implementation of the mark of the beast, Revelation chapter 13 verse 16 to 18. This time of unparalleled distress served to purify Israel, judge the nations, and prepare for the world for the return of Christ. At the end of the tribulation, the second coming of Christ occurred like the rapture. This event is visible to all. Revelation 1:7, unfulfilled messianic prophecies concerning the kingdom reign of Christ. Revelation chapter 19 verse 11 to 16 portrayed the victorious return of Christ as King of Kings, the Lord of Lords, who defeat the beast and establish a 1,000 years millennial kingdom. Revelation chapter 20 verse 6. During this reign, Satan is bound righteousness prevailed, and Old Testament promises to Israel are fulfilled in a literal earthly kingdom. After the millennium, Satan is released briefly to deceive the nations once more. However, his rebellion is swiftly crushed by divine fire from heaven. Revelation chapter 20 verse 7 to 10, this lead to the final judgment, the great white throne judgment, where all the judges are judged according to their work, and those not found written in the book of life are cast into the lake of fire. Revelation chapter 20 verse 11 to 15, this marks the end of human history and entrance into eternity. Importantly, the rapture is uniquely applicable to the body of Christ only. Those who have believed in the gospel of grace as outlined in 1 Corinthians 51-4 are included in this event. And this event, this doctrinal distinction must be preserved for both theological clarity and spiritual preparedness. Misidentifying the rapture is part of Israel's prophetic program in completing in a way the second coming undermine the integrity of God's revealed plan. From the theological standpoint, this dispensational perspective honor the progressive nature of divine revelations to affirm the reliability of biblical prophecy. The exact alignment between Daniel 70 weeks and the tribulation periods reinforce the precision of Scripture and the sovereignty of God in human affair. Moreover, this view encourages believers to adopt an attitude of expectancy and holiness, and expressed in Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ.
In conclusion, the rapture is a distinct and pre-tribulational event, the mark of the culmination of the dispensation of grace. It is central to a proper understanding for end-time prophecy and is indispensable to any theological thesis examining eschatological event. This chapter provides us a comprehensive biblically grounded exposition that contributes meaningfully to scholarly doctrinal discussion and on dispensational eschatology, urging all believers to remain spiritually vigilant and doctrinally sound in anticipation of the Lord's imminent return. Ito ay di-discuss ko po. Ang thesis, yung ginawa kong thesis, ito po ay maliwanag na mangyari ang put up before ituloy ang remaining time sa Daniel chapter 9 na mayroong naiwan 1 week or 7 years. Mangyari ang rapture before 7 years or Great Tribulation. Ngayon, mayroong naniniwala kahit yung ibang mga RD na ang pagparito ni Kristo minsan lang isa, hindi pwede dalawa. Maliwanag na kung minsan lang ang pagparito ni Kristo, talagang mangyayari ang put-up after Great Tribulation. Yun ang pangako ni Kristo doon sa kaniyang 12 apostles. According to them, yung naniniwala na ang put-up mangyari after Great Tribulation. Sabi nila, wala namang mababasa 7 years Great Tribulation. Wala. Kung word for word. Pero kung compute natin, yung 1,260 days, first, dagdagan pa ng 1,260 days, ilang taon? 7 years. Isa-isahin natin, minuldihin natin. Sa first 3.5 years, nagbanggit ng 40 and 2 months. Mayroon pang another 40 and 2 months, ilan lahat? 7 years. Okay. Mayroon bang Great Tribulation mangyari sa first 3.5 years? Mayroon. Isa na ang co-witnesses. Pangalawa, yung sa pangalawa, second 3.5 years, mayroon bang tribulation? Mayroon. Kasi wawasakin ng Diyos yung kingdom sa at ibubuhos niya ang 7 bayas. Sa makatuwid, ang Great Tribulation, mangyayari siya sa loob ng 7 years. First 3.5 years, mayroon. Another second 3.5 years, mayroon. Lahat yan, 7 years. Yun ang binanggit dito sa Matthew chapter 24. After, sabi niya sa verse 29, sabi ni Kristo sa verse 29, balikan natin Matthew chapter 24, immediately, verse 29, after tribulation, on those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the power of heaven shall be shaken. Ito tanong, mayroon bang nakasulat si Apostol Pablo sa kanyang libro from Romans to Philemon na nagbanggit siya during at mangyari yung the sun be darkened? Ang sagot, wala. And the moon shall not give her light. Nabanggit pa ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kahit isang sitas, hindi mo mababanggit ito. Hindi mo mabasa sa sulat niya. Lumilitaw na magkaiba itong event
dito sa Matthew chapter 24. Kasi after Great Tribulation, kahit malang Great Tribulation, walang nabanggit si Apostol Pablo na mayroong pangyayari sa Great Tribulation na ang araw hindi magbigay ng liwanag. Si Kristo lang ang nagsabi. Kailan nangyari? Immediately after the tribulation. Walang great. Tama. Pero backward kayo sa 21. For then shall be great tribulation. Maliwanag na itong after great tribulation, hindi mangyayari caught up. Walang i-caught up dalhin sa alipaap. Lahat ng mga taong righteous maghintay dito sa lupa pagdating ni Kristo. Hindi aagawin doon sa alipaap. Iba yung event doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Pangalawa, walang nabanggit si Apostol Pablo na gumagamit siyang the coming of the Son of Man. Ang title na the Son of Man doon lang ginagamit sa four books, Matthew, Mark, Luke, and John. Walang nabanggit si Apostol Pablo the coming of the Son of Man. Next lesson. Basahin natin. Next lesson. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Ano bang time natin? Okay. Gising pa kayo dyan. Para magkatarungan pa yun. Pag mayroon tayong mga question and answer, ay gusto kong mag-remain ako ng time. 3-4 pa ang time? Sige. Ito, 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Gusto ko basahin ito para ma-differentiate natin yung second coming at saka yung during caught up. 15 verse 51, 1 Corinthians. Behold, I show you a mystery. Sinong pinagsabihan? Taga-Corinthians. Sino yung taga-Corinthians? Mga Greece believers, member sa body of Christ. O, maliwanag. Hindi yung mga kingdom sent, member sa body of Christ. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sige. Granting without admitting na ang pagparito ni Kristo minsan lang mangyari after Great Tribulation. Papayagan natin. Pero nating panghintulutan. Granting without admitting. Sa Bisaya pa, tugutan na to sa walay pag-uyon. Itong 1 Corinthians chapter 15, ito po ay referado doon sa after Great Tribulation nangyari. Second coming, bababa si Kristo dito sa lupa. Ito ang sitas. Pareho lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 at saka pareho lang doon sa Revelation chapter 19. Walang pagkakaiba, granting without admitting. Ito ang sitas. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be all be changed. Pag sound sa last trump, lahat ng mga buhay ma-change. Lahat ng mga patay mabubuhay. Entonces, wala ng physical body ma-remain. Wala ng physical na iwan. Kasi lahat
Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep. Hindi tayo lahat mamatay. But we shall all be changed. Lahat ma-change. E ngayon, kung ang pagparito ni Kristo mangyari ang kuta, pariho lang doon after Great Tribulation. Diretso si Kristo magdami sa loob ng 1,000 taon. Paano magdami ang tao dito sa lupa during millennial kingdom? Ay sa makatuwid, hindi na siya dadami kasi lahat change. Eh bakit doon sa Isaias mayroong mga infant? Bakit magtatanim pa? Oh. At bakit naging nations after na-expired ang 1,000 years si Satanas iikot sa lahat ng bansa? I-deceive niya yung mga tao. Sino yung bakit maraming bansa? Yung lahat ng mga tao hindi na manganganak. Bakit dadami sila? At bakit maraming na-deceive si Satan kung lahat ng mga tao incorruptible body na change, wala ng physical? Ay lumilitaw, ang pagtuturo o aral na ito very inconsistent. Lugak. Sa Bisaya pa, lugak. Luag. Inconsistent na argumentation. So sana po, hanggang dito lang ako. Gusto ko pong mayroong magtatanong kasi masilan ito na teaching regarding rapture. Unang-una, pag binabanggit nating mga rapture, may mga taong allergy. Ayaw mo gustong magamit ng word na rapture kasi wala sa Biblia. Tama naman. Hindi naman biblical yan. Theological term yung ginagamit sa mga theologian, pero maiintindihan naman. Pag ginagamit ang rapture, ang biblical term, yun po ang put up. Next, mayroong nag-argue na ang rapture mangyari before Great Tribulation o before 7 years, at yun po ang belief ko na isinusulat doon sa thesis. Mayroon namang naniniwala na ang cut-up mangyari doon sa gitna sa 7 years. Binigay ko yung sitas kaganina sa chapter 11 verse 7 until 12, pero wrong context. Kasi ang kinut-up doon, dalawa lang. Yung dalawang witnesses. Yung propita. Tapos sila nag-mission dito sa lupa, dinala sila sa taas, dalawa lang, hindi kasali yung member sa body of Christ. Yun, malaking pagkakamali, kahit anong, ang laki-laki yung reliyon, yung sikta, pero yung paniniwala, maraming sumusunod, nadidisib, mali yung sitas na ginagamit. Pangatlo, mayroong naniniwala, after Great Tribulation, pero hindi magkasutid, hindi magkaakma. Kasi, kung after Great Tribulation, mangyari ang cut-up, paano magdami ang tao during Millennial Kingdom? Kasi na-change lahat. So hanggang dito na lang, at salamat po sa inyong pagtsatsaga, ay sana po itong thesis na ito ay makapagbigay sa inyo ng tulong pagbukas sa ating kaisipan. Hindi naman natin i-force, pero mayroon siyang mga idea na makatulong sa atin habang patuloy tayong magsasaliksik sa salita ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming mga aral na pumapasok, binitawan doon sa social media at sa labas, kahit sa mga aklat na binabasa natin, pag hindi tayo ingat, ay talagang madidisip tayo. Mas maganda naman, mag-aaral tayo, open yung kaisipan natin, at isip natin, salain natin, i-diagnose natin yung mga aral upang mas maganda magturo tayo na walang
At sa Bisaya pa, walang bikil. Lahat-lahat ng tinuturo natin, walang nagkakontra-kontra at mayroon siyang harmony. Yun ang pinaka-purpose natin. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. Ito na ang time question portion. Pwede kayo pong makapagtanong para makikita po kung saan yung inconsistent sa thesis natin. Magandang gabi at salamat po.